Habang nag-aantay ako kay Nico, gagawin ko to sa bahay. Slice ko siya. Sana mabilis matunaw itong lumpia wrapper. Nakalimutan ko talaga, uy. Nagugas naman ako ng kamay. Para marami siya, ganyan ko siya. Hatiin ko siya ng 4. Normal na turon lang siya. Di ko siya lalagyan na langka. Simpleng turon lang. Madami na pala itong isang pack. 5 pala yung laman. Akala ko 4 lang. I-freezer ko na lang ang turon. So, ito yung bet na bet ko. Yung sobrang hinog. Ang sarap din ito i-banana Q. Gusto ko tuloy mag-banana Q. Ito na siya. Tada! Dami oh. Ang dami niya pala. Nagtanong ako kay RC kung okay lang ba na ngayon ako mag-leche flan or bukas. Sabi niya, mas mabuti daw na ngayon para hindi ako ma-stress bukas. So, ngayon din ako mag-leche flan para bukas kasaba na lang yung aking gagawin. Mag-wrap na pala ako ng turon. Hand wash muna and then mag-gloves ko. Nanonood pala ako ng vlog ni RC. Susundin ko lang din yung turon ni Panlasang Pinoy. Sa kanya is nilagyan niya ng sugar. And then, niroll yun niya. Pero konti lang yung ilalagay ko. Ang kapal ng wrapper ko. Ang kapal ng wrapper. Feeling ko i-half ko ang wrapper. Kaya, yan. Hinalf ko siya na pag ganyan. Oh, diba? Hindi ko alam kung okay ba to, pero feeling ko sobrang nipis din ng wrapper. Ang ganda niya, oh. Tingnan nyo, compare dito. Kitang-kita yung saging. Ayan, oh, manipis siya. Na-fail doon, eh. Sana pala yung malaki yung binili ko, tapos hiwain. Or kung hindi, yung maliit. Wala. So, dalawahin ko na lang siya. Wala, ang pangit din. Ang kapal sa likuran, tapos dito, manipis. Uy! Uy, ka-failed. Kailangan ko talagang tingnan kung paano to. Parang mabalance yung wrapper ba. Feeling ko talaga much better yung isang buo talaga. Kasi maganda yung pagka-roll yun niya. Ang pangit, oh. Ang dami pa naman ng aking nagupit. Dapat pala isa muna yung tinry ko. I mean, natry ko naman siya una, isa, pero hindi ko siya pinansin. Ngayon ko lang talaga siya napansin. Magluluto din ako ngayon ng sinigang at saka adobo. Para bukas, yung aking lulutuin na lang is chop suey at saka sutanghon gisado. Hindi ko din to siya ginawa kaninang maaga. Feeling ko kasi pag late ko siya ginawa, medyo fresh pa din siya. Kinuntian ko lang paglagay ng asukal sa kanya. Baka kasi sobrang matamis din. Baka hindi na malasahan yung saging dahil sa sobrang tamis. Ang ganda, oh. So, since madami tong ituturon ko, i-freezer ko tong iba. Baka madala ko siya next time pag may gathering. Ma-pledge ko siya ba? Kasi next na gathering namin is sa bahay ng girlfriend naman ni Fabian. Ayan na siya. O, diba? Punong-puno. Ayan, o. As in, ang dami-dami. So, lagay ko to sa ref para bukas ko to lutuin. Magsisinigang na ako. It's already 8:13 PM. Nanonood pala ako ng Meet Me in St. Gallen. I-chop ko na lang din itong ibang meat. It's my libling. Meron ako ditong frozen na okra para sa sinigang. So, mag-start na ako magluto. Ito na yung aking pork belly. Ito na yung gagamitin ko kasi ito pang chop suey ito siya. Tapos, meron akong kamatis, 2 hiwa kasi ito yung aking isusute. Tapos, ito yung ilalagay ko mamaya. Sibuyas, siling haba, beans, pak choy, okra, tsaka talong. Nakalimutan ko ang radish, so walang radish. Pagka nagsisinigang ako, hindi talaga ako gumagamit ng radish dahil hindi ako nakain ng radish. Meron ako sinigang. Mix. Isutay ko lang ang ingredients. Bet ko kasing isutay muna siya, tapos lagyan siyang patis, and then sabaw. It's still 9:37. Kung mayroon pa akong time, magle-leche flan ako. And then, before ako matutulog, isi-set up ko yung table. So, isutay ko lang ang sibuyas. And then, ilagay ko na ang kamatis. Lutuin ko lang ng bonggang-bongga ang kamatis. Saka ko ilagay ang pork belly. Ang bango. Ganitong paraan sa pagsisinigang bet na bet ko. Then, ilagay ko na ang pork belly.
Hintayin ko lang until mag light brown siya. Gusto kong gumamit ng hagdanan para tumangkad ako ba. Medyo light brown na siya. Lagyan ko na siya ng patis. Maglagay na ako nito ng hot water. 1.5 liter muna yung ilalagay ko kasi papakuluan ko to siya. Papalambutin ko muna ang karne. Saka ko ilagay lahat itong mga ingredients. At habang nagpapakulo ako, maghihiwa ako ng para sa chop suey. Hihiwain ko lang tong karne na para sa chop suey. After kong mahiwa tong karne na to, maglilechef lang na ako. Diba? Busy para akong mag-birthday. Daming handa. Iniwa ko lang siya ng maninipis para mabilis siyang maluto. Yung mga makakapal na taba, kinukuha ko siya. Or yung vein. Vein ata to siya eh. Kasi makunat yan siya pag kinagat. Yan, ready na to. Pang chop suey bukas. Uy, kumukulo na pala yung aking sinigang. Mag-start na ako ng leche flan. Sinunod ko lang ang ingredients ni Panlasang Pinoy. So, kailangan niya ng 12 egg yolks. Ay, kabuang. Ay, nalat. Kabuang. Kavailoy, tingnan nyo, nawasak. Ang dami niyang egg whites. Uy, sa isang itlog ba? Ang dami-dami niyang egg whites. Ito, pwede kaya ito pang itlog. Well, see kung pwede siya. Ang dami ko namang nagamit. Lumusot din ang itlog. Wala eh. Asan ba yung aming sandok na maraming butas? Eh, ito parang okay siya. Meron yung technique nito na gamitan ng bottle. Pero wala kaming bottles dahil sinauli na kanina sa supermarket. Kung meron pa akong time ngayon, mag-adobo din ako. So, ito na yung 12 egg yolks. Sabi niya, magpainit daw ng sugar sa saucepan para sa caramel. So, meron ako dito 1/2 and then 1/4. Lagay ko na ang sugar. Multitasking. Papalambutin ko muna yan siya bago ko ilagay ang sinigang mix. Sana hindi ito mag-fail. Yay! Meron na akong caramel. Tada! Wow. Chanel! Meron na tayo ditong dalawa. Nakapag-preheat na din ako sa oven. Mamaya ko na ito tatapusin. Tapusin ko muna ito. Mano-mano ako na ito ngayon. Dahil ayokong gumamit ng machine. Magpapatulong ako kay Nico. Ilalagay na ang condensed milk. Alam niyo ba dati nung bata pa ako, mga ganitong lata, pinag-aagawan namin yan. Sabi niya dito, evaporated milk or fresh milk, okay na. So, ayan. Uy! Na-excite ako dito. Vanilla extract is there. Then, ilagay na natin siya dito. Pero kailangan siyang strainer. Makapal yung ating leche flan. Takpan na natin siya ng aluminum foil. May excite ako eh. Alam nyo ba, sobrang tagal na ni Nico nag-order na ito sa akin. Pero, hindi ko siya ginawa. I-bake natin siya.
Lagyan ko na siya ng tubig. I-bake natin siya for 50 minutes. At ako ay nai-excite. Kulang pa siya ng tubig. Ang busy-busy ng linya, uy. It's already 9:45. At ang aking baboy ay parang okay na siya. Malambot na to. Lagay ko na dito ang sinigang mix. Lagay ko na din pala ang kamatis. Papakuloyin ko muna yan, saka ko ilagay ang beans. Uy! At habang pinapakulo ko to, maglilinis ako. Para bukas, pag nagluto ako, magluluto pa ako bukas ng sotanghon gisado at saka chop suey. Pasti lang ginawa ko, kahagard na ba? Lagay ko na itong beans. Kasi ito yung medyo matagal-tagal lutuin. I-half cook ko lang to ngayon dahil iinitin pa naman to bukas. Tapos na din pala akong naglinis dyan. Kailangan na lang yan i-wipe para matuyo. Meron akong nakalimutan sa Asian store. Ang cassava. Meron naman akong isang cassava dyan, pero dalawa kasi yung cassava na nasa ingredients. Dapat dalawa din yung aking gamitin. Nakalimutan ko talaga, uy. Tingnan nyo naman yung formula na bili, oh. Ang cute-cute. Since nag-aantay pa naman ako sa leche flan na matapos, feeling ko meron pa akong time mag-adobo. Mabilis lang naman mag-adobo. Susundin ko ang nasa video. Marunong naman ako mag-adobo pero gusto kong makasure. Ilagay ko na lahat ng gulay. Bukas ko na lang siguro to siya titikman kasi initin ko pa naman to. Yan. Etong pak choy, bukas ko na lang to siya ilalagay. Akuluin ko lang yan siya, tapos i-switch off ko na ang kalan. Then, nakapaghiwa na ako ng chicken. Sa kay Kuya Fern, meron siyang bawang. Yung sa kanya, chinap niya yung bawang. Pero sa akin, didikdikin ko lang siya. Yan yung gusto kong hiwa pag adobo. Tapos, hindi ko binabalatan. Sinasama ko yung balat. Tapos, meron akong sili. Yung ingredients niya, wala siyang sili. Pero ako gusto ko maglagay. Masarap ang adobo pag medyo maanghang-anghang. Pero, lakihan ko yung hiwa ng sili para makita at hindi makain. Tapos, sibuyas. So, ang laki na sibuyas. I-julienne ko lang to na cut dahil gusto ko na pahaba yung cut. Yung nilutuan niya is wok. Gusto ko din sana ng wok pero nasa dishwasher yung wok ko. Gagamitin ko na lang is kawali. Hala, uy, ako na talaga, no? Bahala na matagal ako makatulog. Naglagay lang ako ng oil. Susundin ko lang din yung paraan niya sa pagluluto. Lagay ko na ang bawang na merong balat. And then, itong sandamakmak na sibuyas. Kayo ba? Mahilig ba kayo sa sibuyas? Ako kasi mas bet ko pag madami ang sibuyas at saka yung bawang. Bukas ko na ito titikman. Papatayin ko na ito siya. So, ito na lang yung aking lulutuin. Adobo. Lagay ko na ang chicken. Ang daming chicken. Feeling ko pag madaming chicken, hindi ko lalagay lahat. Tulad nito, ito yung paborito kong part. So, di ko yan lalagay. I-ref ko yan. Das habe ich doch heute getan. Okay. Since madami siya na drumstick, itong iba ilalagay ko sa freezer. Eh, diba, drumstick lahat. Bango, my goodness. Bango-bango niya. Yung aking side dish is kanin lang. Makakain lang ako bukas. Maglalagay ako ng salt. And then, paminta. Sinusunod ko lang yung paraan ni Kuya Fern kung paano niya niluto. Sobrang promising yung niluto niya. Kaya, this time, try ko yung luto. Ay, ginawa ko, Lord, nakuratan ko. Malabas niya yung oil niya or yung fats niya. Ang bango
bango. 2, 4, 6, 8, 9. So, lahat talaga makakatikim. Sabi sa video ni Kuya Fern, continue cooking lang daw until fat render. Oh my God, ang bango. Sa totoo lang, nagugutom ako. Nakakatakam siya. Sabi sa video, pag lumalabas na daw yung fats or oil, maglagay na ng 3 to 4 tablespoon na soy sauce. Okay. Nagpalit lang muna ako ng baterya na low bat ko. Hindi ko alam kung ano yung last na nakita nyo. Naglagay na ako dito ng 4 tablespoon ng soy sauce. Lagyan ko na to ng hot water. Sabi niya hot water. Ayan. Papakuluan ko lang to. Tinatawag na niya ako. We'll see! Bakit parang feeling ko hindi pa siya luto? Uy, tubig pa siya. My goodness. Dahil siguro makapal siya. Tapos kay panlasang Pinoy, hindi siya makapal. So, tinaasan ko siya 185 degrees Celsius. Tapos, check ko na lang siya ng mga 15 minutes. After 15 minutes, check natin siya kung okay na ba. Kasi tubig pa yung ibabaw. 50 minutes nang nakalipas. Natatakot ako na mawali yung aking leche flan. Naglagay siya ng dahon ng laurel. Tingnan nyo yung aking laurel. Wala na akong laurel. Tapos, pamintang buo. Habang pinapa-reduce ko yung sauce neto, mag-set up ako sa mesa. Para bukas, tuloy-tuloy yung aking pagluluto. Tinatawag na naman niya ako. So, let's see. Ay, parang feeling ko tapos na siya. Luto na siya! Papakul down muna natin to siya bago natin siya tanggalin. Ano? Sana naman masarap. Yan na muna yung aking setup. Meron ako ditong ganitong glass para sa mga spitze. Tapos yung hindi umiinom ng white wine. Yan yung white wine glass. Nakahilera yan dyan na banda. Feeling ko lang dyan sila uupo. Yung mga iinom ng wine. Tapos dito naman yung mga iinom ng non-alcohol. Tapos na akong mag-set up. Binaliktad ko muna yung mga glasses. Bukas ko na yan siya i-flip. Bukas na lang din siguro ako mag-prepare na mga pang-coffee. Andyan yung pang-coffee namin. Lagay ko yun siya dito sa baba. Ito naman ang aking adobo. Sinusunod ko lang yung technique ni Kuya Fern. Sobrang lambot na niya. Sabi niya dito, iset aside ko daw to siya. Set aside ko tong sauce. Sabi, mag-leave lang daw ng sauce. Tapos, maglagay ng oil. Ang bango niya. And then, ilagay ulit ang chicken. I-pan fry siya para dumikit
dito yung sauce para manuot yung lasa niya. After niya ma-pan fry, ilagay ulit yung sauce. Tapos saka siya timplahan ng suka. Hindi siya naglagay ng oyster sauce. Hindi din siya naglagay ng asukal. Ganito din yung kinalakihan kong adobo. Walang oyster sauce. Ang bango. Sa ganitong paraan daw, manunuot yung lasa sa manok. And then, ilagay na ang sauce. Naglagay siya ng tubig ulit. Pero ako, hindi na ako maglalagay ng tubig dahil medyo marami pa naman yung sauce. 3 to 5 minutes. Natatakam ako sa kanya dahil ang bang-bango niya. Kahit natuyo pa lang yung nalagay. Pagkatapos, transfer ko sa ganitong lagayan. Transfer ko siya dito. Para bukas, eto lutuan ko ng chop suey. Tapos yung wok, lulutuan ko ng sotang gisado. Sobrang lambot na ng manok. Lagyan na siya ng suka. 1:1 yung aking measurement. 4 tablespoon din ang aking lalagay na suka. 5 to 8 minutes naman. Hindi siya hahaluin until 5 to 8 minutes. Ang bilis ng oras. 11:30 na. Naaamoy ko na siya. 1 minute na lang. Pwede ko na siyang haluin. After 5 minutes. Try ko to. Gusto ko siya lagyan ng konting sugar. Okay na to siya. Transfer ko na to siya dito. Tignan nyo naman yung kulay. Oh, ang ganda. Ilagay ko ang sili. Ready na yan siya bukas. Ito na yung leche flan. Masarap siya at maganda. Lalagay ko to siya sa ref. Time check. It's already 12 p.m. At ito na yung table setup. Ganito yung aming setup dito na buffet style kami. Tapos meron ako dito chicken adobo, pork sinigang. Naglumpia si Nico. Luto yan ng mama ni Nico. Chop suey. Then salad. Gawa yan ni Bianan. Tapos yung coffee area namin. Ito ilalagay ko pa to siya sa sotanghon gisado. Andito yung sotanghon gisado dahil ginagamit ni Nico yung kalan. And then, ito yung cassava cake. Mamaya ako na gagawin yung turon. Hindi na ako makakapag-video mamaya dahil darating na yung mga bisita namin at nahihiya ako mag-vlog. Iinitin ko lang to lahat ng mga pagkain. Say hi, B! Hi, B! Hi! Hi! Ito na yung cassava. Sobrang dark niya sa camera pero light lang yan siya sa personal. Ang ganda! Tapos si Bena nagluluto ng lumpia. Hi, Mama! Hi, Shlomo, please, you're welcome. Kakauwi lang nila. Bet na bet nila yung adobo. Tingnan nyo naman yung adobo. Isang peraso na lang natira. Ito yung binanatan nila. Nakalimutan ko yung kanin. Uy, wala akong kanin. Tapos ito din, oh. Binanatan din nila yan. At saka ito. Ito kanina, umaapaw to ngayon, oh. Sobrang saya ko lang dahil nagustuhan nila yung aking handa. Ang leche flan yung binanatan nila. Ito yung bet na bet nila. Ito, di gaano. Ito, bibigay ko to sa mga kapitbahay namin. Yung lumpia ni Bianan, iniwan niya. Hindi niya dinala. So anyway, magliligpit na ako. Wala naman akong gagawin. End ko na tong vlog. Thank you so much guys for watching. I hope you enjoyed this video. Please like and share. If you did, leave a comment below. Follow me on my social media and please don't forget to subscribe to my channel and click the notification bell para ma-notify kayo every time na mag-upload ako ng bagong video. And I will see you guys on my next one. Vielen Dank. Tschüss. Gute Nacht. Amping.